siya. 10 lang, kada page. Kada page. Pagkatapos niyan guys, ang susunod, gratitude, journal, bago ka matulog. Ito guys, morning pagkagising. Morning, ito naman, evening, bago ka matulog. Actually, gusto ko dyan kasi ang hirap gawin. Totoo lang. Ang hirap gawin, yung matutulog ka nila, ano naman yan, susulat pa. Pero kasi, sinasanay mo na yung mind mo. Sinasanay mo na rin yung pag-attract sa universe. Isusulat mo rin yan, 1 to 10 din. Lahat ng pasasalamat mo, salamat Lord, may sanang Indian sa akin ngayon. Salamat Lord, na-reject ako. Salamat Lord, may bago ako natutunan ngayon. Salamat Lord, ako yung host ngayon. Salamat Lord, ako yung speaker ngayon. Kasi bakit? Sinasanay mo na yung sarili na marunong kang magpasalamat sa maliit na bagay hanggang sa malaki. 21 days din yan. Ito yung matindi. Sir, paano kung nakalimutan ko? Nasa day 3 na ako. Nakalimutan ko magsulat. May bigla ako kasi tumawag sa bahay. Bigla akong umalis. Back to day 1 ka. Yun nga yung hinihintay ko kanina sabihin ni Evan eh. Hindi ka nakasama sa morning session. Balik day 1 ka. Para mo mangyari. Kasi syempre, nauna na tayo, di ba? Pero guys, ito yun. Tapos mawiwirdohan kayo. Napaka-weird. Kasi parang hindi naman kailangan gawin. Tama ba? At hindi natin kasi nakasanayan. Hindi pattern ng buhay natin. Pero guys, miracle happen pag ginawa nyo. As in, hindi namin mapaliwanag. Kahit kami, yung sinabi ni AD na inattendan niya, si Sir John Calu, diba? Siya yung isa sa pinakamagaling magturo ng law of abundance and yung attraction. Pero ito, imagine nga, ang haba nung lalakaran mo, nagbabaga. Palalakarin ka. Once may doubt ka, mapapasok ka. Tama ba, AD? Yes. Pero pansinin mo, nung lumakad si AD doon, pag tinignan mo yung talampakan niya, wala man napaltos. Even si Eman, ginawa niya. Actually, dapat kasama ko ni AD doon eh. Na-timing lang nagkasakit yung anak ko. Kasama ako doon dapat sa session na yun eh. Si AD lang nakasama ko yan. Pero pansinin mo, bakit nakalakad sila nang hindi sila napasok? Nawala kasi yung fear and doubt nila. Na kung susumahin mo, kung yung apoy nga nalalampasan ko, rejection pa kaya? Tama eh. Nakakuha nyo? Yes. Guys, dapat yung maging mindset natin, maiayos natin talaga siya. Pag naiayos nyo yung mindset natin, hindi na kayo mapipigilan. Unstoppable na kayo. Yun. Nakakuha? Yes. Guys, lahat prospect. Prospect. Wala tayong pipiliin. Basta huminga, prospect ka. Nakuha? Lahat na makikita natin, makakausap natin, basta gumagalaw, prospect. Are we clear? Okay. Yes. Pangalawa, use your time. Ang ganda talaga nung ginagawa natin. Kasi nga, talagang binalik sa akin lahat yung mga memory na, alam mo naman nagne-network ka. Dapat mindset mo, maaga pa lang, gising ka na, humahataw ka na. Kasi ang lagi sinasabi sa akin ng apply ko dati, gusto mo check ko pero tutulog-tulog ka. Hindi mo ginagamit ng tama yung oras mo. Yes. Guys, binigyan tayo ni Lord ng 24 hours. Yung sabi sa akin ng nagturo sa akin offline. 24 hours. 8 hours ginagamit usually kung may trabaho pa. Work. Tama? Yung 8, saan ginagamit? Usually, sleep. Tama? Yung isang 8. Or yung tatawag natin miscellaneous. Diyan ka nag-FB, nagti-TikTok, gumigimik, Netflix, at kung ano-ano pa. Tama? Na minsan, nadadama yung sleep, kinakain ng miscellaneous. Minsan, 10 hours na to, 6 hours na lang to. Minsan naman, ano nangyayari? 12 hours na to, 4 hours na lang yung tulog. Tama? Unless full-time ka na. Pero minsan, mas madalas na nangyayari, mas marami yung miscellaneous. Pero yung paggawa ng business,
nagsasuffer. Kaya nga sabi nila, full-time ka ba talaga or full? Tama eh. Ouch! Ouch. Actually, para tayo nasasaktan kasi pati ako damay. Actually, naibabalik lang sa akin ngayon yung mga ginagawa ng pag-training sa akin ng mentor ko na yun. And soon, makakasama rin natin yung dito kasi naka-include na siya rito. Ayan. So guys, napakaganda lang. May maunawaan natin yung value ng time kung paano ba talaga natin ginagamit. Kasi yung nangyayari, okay lang eh. At least kontrolado ka naman yung oras. Sabi kasi sa MTO, I'm the boss. Hindi literal. Kasi matindi, pinagmamalaki, nag-resign na ako sa trabaho, full-time na ako rin sa RCI. Pero ito yung ginagawa. Mas gugustuhin pa natin na part-timer siya, pero yung full-time yung attitude niya. Kahit may pasok sa trabaho, nasa office. Tama? Yes. Pero guys, kawawa tayo. Sa full tayo na tayo mga full-time, ito nangyayari. Pwede ni Rasul, wala pa magsi-CPR. Grabe ka naman. Di ba mas maganda nga na tayo yung gumagawa ng pinakamalalim na pundasyon? Yes. Burj Khalifa. Hindi naman pwedeng mababaw lang yung pundasyon nun. Napakalalim ng pundasyon nun. Kaya sobrang, actually dati siya yung pinaka-tallest, di ba? Pero alam ko, may mas mataas na sa kanya ngayon, di ba? Or second or third na lang yata siya. Pero guys, grabe yung pundasyon na ginawa nun. At this time, yung ginagawa ng Tikilip, grabe natutuwa talaga ako kasi yung pundasyon natin pinapatibay. Para paglabas ng CPR natin, lintik talaga. Ewan ko na pag hindi tayo humapot ng pace dito. Iba talaga na sa sense ko talaga, iba yung na-vision ko talaga na mangyayari sa atin eh. Yung tipong sila nagpa-practice pa lang, tayo bumabakbak na tayo. Diba? Samahan pa ng training director natin, Mr. John. Guys, to be honest, nung umatid tayo ng training niya, ang daming bagong natutunan. Ito pa ang good news. Dahil may bagong sumasabak, nadadagdagan tayo ng bagong kaalaman. Tama? Yes. To be honest, pansinin nyo, inatendan niya yung training ni Sir Sammy, tama si AD. Pero nung siya rin sumabak, may bago ulit tayo napulot. Yes. Nakuha niya? Diba? Kasi pwede sabihin ng iba, inulit na naman yung training kasi. Parehas lang din naman ang sasabihin yun eh. Ang matindi mas malupit si Sir Sammy eh. Hindi na pinakinggan yung isa. Di ba dapat mas lalo natin pakinggan kasi meron siyang bagong alam. Yes. Tama? Tama eh. And paano kung ikaw yung nasa next na spot, naniniwala din kami na may bago kang alam na makakadagdag sa amin. Try to imagine, kung 1% na lang nagdadagdag ka lagi, 1% na natututunan mo, in 100 days, may 100% ka ng bagong natutunan. Tama eh. Tama? Tama. Guys, tanggalin natin yung mindset na yan na, kasi bakito lang yan eh. Ay, si Kim, Sharon, baka wala pa yun. Ay, si Melvin yung host. Ay, si Arnie yung host. Ay, si JR. Guys, hindi. Kahit host yan, kahit sharer yan, papakinggan natin, may makupulot tayo. Tama. Kasi naniniwala ako, once napunta sa iyo yung spotlight, bibigay ka ng isang mensahe na minsan, isang word lang yon na i-inspire yung taong nakikinig sa'yo. Yes. Tama? Okay, no? Yes. Kasi pansinin nyo, bakit minsan may mga mentor, sabi ko nga, di ba, nakalagay doon, ano yung sabi ko sa GC? When the students are ready, the teacher will appear. Guys, hindi tatama rin yung upline or mentor or yung coach magturo pagka yung leader niya interesadong matuto. Guys, hindi ko nga pala iba ito eh. Tama eh. Wala akong pala training yan. Pero dahil nararamdaman ko, sabi ko, grabe itong mga tao ito na talagang parang ang dami na namang alam. Tapos alam mo nyo, ang galing ng wisdom ni Lord kanina, bigla akong may nakuha. Sabi ko, parang tinrinig sa akin yung dati eh. Kalkalin mo nga, saan ba yun? Kesa na may bato ko na naman yung NTO, uulitin ko na naman ulit, tama? Yes. Eh at least ngayon, sulit ba? Yes. Isa pa lang yung pinag-uusapan, actually pangalawa pa lang. Nakuha nyo? Yes. Yun yung pangihinayangan nila. Kaya maganda, pagdating sa GC, kanya-kanya na tayo ng chat. Guys, grabe yun, yung top 10 mindset.
Tama? Next. Sir, paano pagtapos ng training? After ng mga session natin, halimbawa, si Sir Sammy nag-training. Guys, grabe yung training. Ang lupit niya. Next, si Sir Arnie kagabi. Mano ba naman dati nag-chat? Grabe, ang lupit. Nakaka-inspire. Ang galing ng speaker. Nakaka-inspire sa akin eh. Ang galing ng speaker. Kahit naman din ako umanga ako Sir Arnie kagabi. Yes. Ang galing ng bagsakan. And guys, to be honest, may mapupulot kayo sa kanya, tama? Tama. Mayroon eh. Iyon yung iniintay ko pag kayo na ang nasa spotlight. Yes. Kaya nga dapat, pag ikaw na yung nasa spotlight, give your best shot. Yo. Nakuha? Yes. Huwag yung basta, okay lang yan, share lang naman ako. Okay lang, post lang ako. At least may masabi lang, sabihin ko na yung background ko, sabihin ko na yung hindi. Always give your best shot. Kagaya nga na sinabi kanina ni AD. Saan siya nagsimula? Taga-intro lang yan dati. Ang trabaho lang niya, i-intro yung speaker. Pero guys, pansinin nyo, trainer na siya ngayon. Yes. Ang laki na ng improvement niya. Yung minsan kasi yung iba hindi iniisip, kasi sharer lang ako eh. Huwag mong nilalang yun. Kasi yun yung pinaka-baby steps mo para maging isang malupit na speaker pagdating ng panahon. Hinubulma ka ng panahon. Alright? Okay, so use your time wisely. Nakuha ko? Yes. Okay. So next, number 3. Number 3 na top mindset na dapat ini-inculcate natin dito. 10 booms a day. Minimum. Kasi diba hinuhulma kayo ng elite na matutong mag-present. Tama? Sabi kasi diba, whoever holds the pen, who earns the most. Yes. English yun, galing Facebook yun. Hirapan ako. Tama, diba? Kasi guys, hindi habang buhay, kami nagpe-present. Darating talaga yung time, pag alam mo nang i-present to, kahit saan ka puntang lugar, kaya mo nang dalhin yung negosyo. Ang maganda sa business natin, portable business. Yo. Saan ka man puntang lugar, kaya mong mag-present. Nakuha? Yes. Nakuha? Yes. Mindset, ilan? 10 booms a day. Kaya pala hindi pa ako mag-present eh. Yes, okay lang. Kaya nga, hinahanda ka bago ka isabak sa gera. Kaya ka nga binubugbog sa training para Manny Pacquiao. Alam mo, ilalaban mo si Manny Pacquiao kay... Sino mo nakalaban niya? Barrios? Tama, hindi? Barrios ba yun? Basta yun, kung sino yun. Hindi naman nag-training si Manny Pacquiao na 3 weeks lang eh. Tama? Yes. Ilang buwan siyang na training. Pero pansinin nyo, yung bakbakan, ilan lang yung oras ng 12 hours? Wala pa nga yata isang oras yun eh. Kung sabihin sa isang oras lang, 36 minutes, actually, di ba ganun lang? O sabihin mo na isang oras. Ang haba ng preparation ng training nyo, bugbog na bugbog sa training. Pero maniwala ka, dahil 21 days habit niyang ginagawa yung 1, 2, 3 jab, 1, 2, 3 jab. Kahit anong gawin mo, kahit saan umangulit, nag-1, 2, 3 jab yan. Hindi mo mapipigilan yan. Kusang gumagalaw na lang yung katawan niya, 1, 2, 3 jab. Kahit nga minsan nakapikit na siya, gumagalaw na lang yung katawan niya, 1, 2, 3 jab. Tama? 1, 2, 3 jab, defense pala. Shield, ano ba gagawin? Tama, may point? Yes. Tama, di ba? Yes. Guys, Yes. tayo binubugbog tayo ng training ngayon. Yo. Kasi magugulat na lang kayo, 1, 2, 3, pay in na kagad. Yo. Sige, tuloy nyo. Yung tipong pag tumayo ka pa lang dito, paglabas ko pala niya, pinapakilala ko pa lang. By the way, ito nga pala yung mentor ko, ito yung upline ko, si Sir Arnie Tortin. Hi, ma'am. Ay, pagsalita pa lang ni Arnie ng konti pa lang delivery, nag-aabay na kagad ng diamond. Grabe. Bugbog sa training eh. Nakuha niyo? Tama. Hindi siya bugbog sa training. Pinakilala siya. Ito nga pa pala yung upline ko. Ito nga, magandang ako. Pasok ko kayo. Ay, hulog na. Tama. Yun na sinabi. Akin po kayo to. O buo kayo to. May magsasalita ako ito. May mag-represent po para sa inyo.
Eh, mahalo ba naman yung ikaw pa lang, yung tindi mo pa lang, antikas mo na, pagsalta pa lang, kay ma'am. Welcome po sa First Class International. By the way, isa po ako sa magagabay sa inyo rito. Tutulungan ko po kayo. Lahat ng natutunan ko, ituturo sa inyo. Simulan po natin. Pag handshake pa lang, lupit ah. Lupit kong ano ko, apply ko. Nakuha nyo? Yes. Kagaya nga sinabi ni Eman eh, mas gugustuhin mo na ang kasama mo, mga lion, ay mga sheep. Pero yung namumuno, leon. Tama. Tama? Mamaya malalaman nyo na sa training ko mamaya. So ilan yung kailangan ko? A day. Minimum. Tama? Kasi bakit? Actually, konti lang yan. Pwede mong gawin, isend mo sa messenger yung presentation na yun. One bomb na yun. Guys, ganito ako pag nagpe-present ako online. Di ba meron akong recorded video? Kung meron kayong mga recorded video nyo, mas maganda sa inyo. Bakit? Kasi at least, alam mo kausap na ikaw yung nagpapaliwanag. Upload nyo sa YouTube, unlisted nyo muna. Nakuha? Para hindi na sa search. Subukan nyo, kayo mag-present. Tapos isend mo sa messenger. Ang next na tanong mo sa kanya, hi ma'am, pala ko lang po, napanood mo na ba yung video? Anong re-reply niyan? Hindi pa, o kaya magsisimula niyan. Okay lang yun. Next. Send ulit sa usap, hi ma'am, may papakita lang sa inyo, mapanood ko lang, nakakita opportunity na ngayon, mag-umpisa pa lang. Pag pinanood, ang tanong mo ulit, hi ma'am, good afternoon, pala ko lang po, napanood niyo na po ba yung video? Pag sumagot ng yes, ito na yung next na tanong. Ano po yung pinaka nagustuhan yung kitaan? Ngayon, siyempre sabi nyo, parang tabi na panood eh. Parang mawari nyo ngayon yan. Tapos ang matindi, magbanggit siya, gusto ko yung bar nila. Gusto ko lang mag-selling. Ayoko yung mga refer. Pag yun ang isinagot niya, doon ka lang mag-stick. Kasi minsan na nangyayari, ipinipilit ibenta yung Cobran kahit nga ayaw niya. Ikaw ka, pagpupunta ka ng pagpupunta ka ng mall, di ba kung may bibili ka, nilapitan ka ng size 80, di ba kumakayaw ka na? Tapos ang matindi, ang ibinibenta dyan, halimbawa, size 7 na sapatos, lahat, size 6 ka. Ano sasabihin mo sa lady? Pipilitin kang bentahan, tama? Kasi okay lang yan, dagdagan mo na ng dagdagan mo na ng karton sana o dyaryo sa unahan. Okay din yun, sir, lalaki pa naman yan. O kaya naman sabihin, sir, baka sa mag-anak mo, size 7. Asawa mo, ipinipilit. Ikaw, bibilin mo? Hindi, kasi hindi ka size 7, size 6 ka. Anong punto ko? Guys, kung ang sinabi niyang pinaka-nagustuhan niya, doon ka lang mag-stick sa usapan. Tama. Kung ang gusto niya, rank and rewards, yun lang ang pag-usapan niyo. Yes. Ang goal lang is mapa-avail mo siya. Once nag-avail na yan, kinagat na niya. Yes. Kakagat-kagatin niya ulit yan hanggang sa nagugustuhan na niya. Yes. Nakuha? Kaya yung Penbox, nagbitan yan. Actually, messenger ko, tag-tag. Ang ginagawa ko, every morning, may binabati ako. Di ba, may birthdays today? I-type mo lang sa search icon doon, birthdays today. So, hindi na uubusan eh. Ang matindi, binati mo, happy birthday, ano i-reply sa'yo? Thank you. Tapos na rin sa kanya, welcome po. Guys, algorithm na nga eh. Once binati mo yun, okay, magka-connect na kayo sa algorithm, tama? Tapos nakikita niya, nagpo-posting ka na. Kaya nga tayo merong variation post. Huwag puro business, huwag ganon. Mauumay sila eh. Lalaruin nyo. May attraction marketing, may pang siomay, may pang barley, merong family activity, about health mo, lalaruin mo. Nakuha? Yes. Guys, ganun yung gagawin natin. Are we clear? Yes. Natututo ba? Yeah. Okay. Next, pang-apat. Focus on one only. Pili ka lang ng isa. Dapat ganun yung mindset. Kasi yung iba nangyayari, parang ganito eh. Okay lang naman. At least, kasali din naman ako dun. Bago kasi sila eh. Saka ang lupit nila, ang dami ng kagad nila. Pioneering pa lang sila, ang dami ng kagad nila. Tama? Pero hindi mo alam, sinusubok ka lang din naman pala eh. Kailangan pumili ka lang ng isa. Kaya nga di ba, yung focus, find one course until you succeed or success. Pili ka lang ng isa, hatawin mo ng todo.
Kasi pansinin mo, pag ang mindset mo, sumali kasi ako sa mga ano, mga halimbawa, ibang food supplement, kunyari, ibang products. Halimbawa, magpupunta tayo sa kanila. Sa atin, barley. Dahil may kausap ang invite, hindi niya na gusto yung barley. Ano sabihin mo? Ay ma'am, sir, meron wala akong isang company. Ang product, glutathione. Pwede ka rin doon. Nakuha nyo? Nahahati ngayon yung attention mo. Nahahati yung focus mo kasi meron ka pang pwedeng i-offer na iba. Yes. Yeah. Eh kung nakafocus ka lang ng barley, Tama. tama? Guys, pili lang ng isa. Hindi pwedeng dalawa, isa lang talaga. Kahit sa pag-aasawa. Yun. Guys, proven and tested ko na yan. Isa lang. Tamaan sa pool. Isa lang. Kung nangyari sa iyo yun, okay lang yun. Itatama natin ngayon. Yun. Isa lang. Pwede ko magmahal ng marami. Yun. Lalo makita mo yung babae, umuulan. Siyempre, alalayan mo. Tayo mga lalaki, alam mo naman tayo nababasa sa ulan. Diba? Sabi ng kupadre ko eh. Focus lang sa isa. Sabi mo, focus lang sa isa. Focus lang sa isa. Yan. Okay. Next. So ito guys. Alam niyo ba yung kwento nung merong isang kapitan. Tapos yung kapitan na yun, 100 yung niya, mga kasama niya sa barko. Tapos, siyempre, lalaban sila sa mga gera-gera. Ang matindi, yung pupuntahan nilang island na yun, ang grabe, batalyon talaga yung mga kasalamuhan nila. Batalyon yung mga kasalamuhan. Ito nangyari. Sabi ng mga kasama ng kapitan, Kapitan, kung umatras na tayo, lugi tayo sa gera. Sabi ng kapitan, hindi ito yan. Sunugin ng bangka. Kapitan, sunugin ng bangka. Kapitan, paano tayo? Hindi, sunugin ng bangka. O barko. Sinunog. Sinunog nila. Kahit delikado na sila. Di syempre malapit na, di ba? Tanong, sinong nanalo? Sinong nanalo sa bakbakan na yun, sa gera na yun? Sila. Yung batalyon o sila? Nasandaan na? Sila. Sila. Sila kasama lang. Wala natin sila babalikan. Sila. Yes. Sila yung nanalo. Yes. Kahit batalyon. Kasi bakit? Yung mindset nila, wala na silang babalikan. So, ibibigay nila yung best shot. Yes. Eh, paano kung dalawa yung kumpanya mo? Hahatawin ko to. Pag hindi ako nag-club dito, may isa pa ako eh. I-relate natin sa employment naman. Hahatawin ko yung negosyo part-time. Pag hindi ako mag-club, okay lang. In 6 months, pag hindi ko na hit yung 100,000, babalik ako sa employment. Yung focus kasi wala eh. Tama? Guys, burn your ship. Yes. Sunugin mo. Kung nasa trabaho ka ngayon, okay lang yan. Pero dapat, alam mo sa sarili mo na hindi mo na siya babalikan para hahatawin mo ng todo si First Class International. Yes. Ako guys, ma-share ko sa inyo, may manufacturing po akong negosyo. Nilet ko. Pinatay ko siya. Alam na Melvin? Alam na AD? Pinatay ko yung manufacturing business ko. Para wala nang iisipin si Press, kaya pala lalamaya si Day. May isa pa siyang option. Guys, ito lang ang pinagkakataan ko ngayon. Wala nang iba. No. Sinulog ko na yung barko. Ito na lang yung barkong meron ako ngayon. Yun. Kaya sabi nga ng iba, diba, patay kung patay. Ahatawin talaga to. Kaya minsan ganun sila makapagsalita eh. Kasi ito na talaga yung meron sila eh. Yes. Kumbaga ito yung gansa nila na nangingitlog. Makakuha niyo ba? Yes. Guys, burn your ship. Baka kaya mamaya, kaya hindi humahataw kasi may iniisip ka pa na may option ka pang isa. Kaya hindi mo nilalabas yung galing mo ngayon.
yung better version mo ngayon kasi nag-hold back ka dahil meron ka pang option na iba. Bakit ka ba titingin sa ibang kumpanya kung dito pa lang sa First Class International na may pinakamalupit na conversation Yun! pinakamalupit na Yun! tumingin ka pa sa iba? Tama? Tama eh. Magko-compare ka na yan eh. Sabi mo, okay sila eh, nandun kasi yung mga magagaling na icon eh. Eh ano naman kung di ako icon? Pero unstoppable ako. Di mo ako mapipigilan dito. Yun! Woohoo! Guys, sapat na unstoppable ka. Hindi natin kailangan ng malulupit na icon. Ikaw pa lang sapat na. Yun! Kung ang mindset mo pa lang, hindi ka na mapipigilan. Guys, lalagot-lalago ang First Class International kasi yung mindset mo pa lang, unstoppable ka, hindi ka papapigil kahit anong mangyari. Yes! Tama? Yes! Guys, tayo yung magiging next na icon. Yun! Tama? Tayo yung Tama. titindig dito sa harap. Tayo yung magiging malulupit na speaker, na mga trainer. Tayo yun. Yes! Guys, to be honest, hindi ako ganun magsalita. Hindi ako ganun kagaling. Pero guys, unti-unti akong gumagaling. Yun! Kasi nakakasa tayo eh. Tama? Tama eh. Guys, nakikita mo ba yung sarili mo? Ikaw yung tumatayo rito ngayon? Yes! Imagine. May imagine? Dapat ina-attract mo yan. Yes! Ilalagay mo sa journal yan, ako yung next na speaker, ako yung next na trader, at darating yung time, pag may big bomb presentation tayo sa labas, ikaw yung may poster, ikaw yung speaker, ikaw yung pinapalakpakan, papasok ka pa lang sa stage, grabe na agad yung crowd. Yes! Nakikita mo yung gano'n? Nabigil mo? Guys, i-ready mo na. Kaya ka binububog sa training, kasi dun ka papunta. Yes! Burn your shit. Pag na-mindset mo yan, guys, hindi ka na mapipigilan. Tama eh. Aalago at aalago ka. Maniwala ka. Guys, ako, bakit ang sabi nila, nasa custom na ako eh. Ang ganda naman ng sahod ko eh. To be honest, maganda sahod ko. At never ako nag-badmouth sa kumpanya yun kasi bakit? Maayos eh. Yes, galing sa masama yung iba, pero okay ako dun eh. Kung di ako umalis dun ngayon, buhay na po lumigyan ako nun. Baka may bahay na kami. Baka ilang property na meron ako eh. Pero guys, nung sumali ako sa industriya na to, sinunod ko yun. Yes! Pero pansinin mo guys, di sana kung hindi ako sumali sa industriya to, hanggang ngayon, takot na takot pa rin ako tumatay sa stage ngayon. Yes! Hanggang ngayon, Tama. hindi pala lalabas yung better version na ako. Yes! Na hindi ko lubos akalain. Nakala ko dati, mahihain lang ako, introvert lang ako ngayon. Ay dati, pero nagulat ako, pwede pala akong maging ganito. Yes! Pwede pala ako tumayo sa stage na ganun pala bumira, ganun pala bumitaw, at ganun makapang-inspire ng maraming tao. Yes! Nakuha niyo po? Guys, nagsisimula yan sa pag-burn ng shit. Doon Yes. lalabas yung pinaka-potential mo. Kasi walang-wala ka na eh. Nakuha mo? Ito lang yung alam mo magbibigay sa'yo ng pagyaman. Ito lang alam mo pwede mong kunan ng income. At guys, pag alam mo walang-wala ka na at gagalaw ka. Guys, imagine mo yung leon. Ikulong mo nito yung leon. Pag nagutom na yung leon, anong gagawin ng leon? Magwawala. Wow, sa akin ito, lalabas siya rito. Hindi mo siya mapipigilan, maghahanap siya ng pagkain niya. Tama eh. Tama? Yes! Eh, ikaw yun. At ang alam mo lang na pwede mo maging source of income, First Class International, maaga pa lang, magwawala ka na, hahanapin mo na yung mga prospect. Kakausapin mo na sila. 10 bombs, minsan nga 20 bombs ka rin. Yes! Tapos nagugulat ka na. Habang di ka napipigilan, magugulat ka na lang, in-club ka na pala. Yun! Palakpakan mo na kami. Guys, secret for you to become a prospect magnet, be friendly to everyone.